Pangalawa, ang Kristiyano ay naselyuhan ng banal na Espiritu sa oras na siya'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, "In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." Nabi sa verse 14, which is the earnest of our inheritance. Ang Greek word ng earnest ay arabon, na ang ibig sabihin ay down payment. Ibig sabihin ito ay assurance o katiyakan ng ating inheritance o pagpunta ng langit kapag tayo ay namatay. At maliban sa pagselyo ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit din ay nag-a-abide sa isang mananampalataya magpakailanman. Sabi ng Biblia sa John chapter 14 verse 16, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." Maliwanag po sa New Testament na hindi nawawala o umaalis ang banal na Espiritu sa isang Kristiyano, bagkus ito ay nananatili habang buhay. Hindi katulad sa Old Testament na hindi pa nag-i-indwell ang Holy Spirit sa mga tao. Kagaya na lang ni King Saul sa 1 Samuel chapter 16 verse 14 at ang prayer ni King David sa Psalm chapter 51 verse 11. Ito ay dahil ang banal na Espiritu ay bumaba sa lupa at nag-indwell sa mga mananampalataya nung si Kristo ay bumalik na sa langit after His resurrection. Sabi ng Biblia sa John chapter 16 verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you." So ito ang pangalawang patunay na hindi nawawala ang kaligtasan sa isang Kristiyano. Dahil meron na siyang banal na Espiritu at ang Holy Spirit ay mananatili sa atin habang buhay.